Isa ka rin ba sa mga tao na nahihirapang simulan si low carb or gumagawa ka na kay low carb pero nahihirapan kang ipagpatuloy? Then this video is perfect for you dahil today I'm going to share with you the 3 best and easy tips na pwede mong gawin best if you are a beginner. So kung excited ka na malaman yan, make sure to keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel guys or kung napadaan ka pa lang, this is me, Shay, and nag-share ako ng mga free tips, free recipes na po pwede niyong gawin as a beginner kay low carb or fasting journey ninyo. So kung interested ka sa ganyang mga topic, please make sure to subscribe dahil weekly videos ang ating ina-upload to make sure na masimulan mo na yung iyong journey. Quick video for today guys dahil marami pa rin ang nagtatanong sa inyo, especially sa ating mga beginners, paano nga ba natin gagawing easy ang ating journey kay low carb, especially this new year. So filming this video guys in about last week of January na, and ikaw ba, ready ka na bang magsimula sa iyong low carb journey? Kung hindi pa, okay lang yan dahil today nga isi-share ko sa inyo yung 3 best tips na po pwede ninyong gawin, especially if you are a beginner. Let's go to tip number 1. For our tip number 1 guys is make sure to know your big why. Maraming mga tao na ginagawa si low carb pero marami ding mga tao na gusto nilang mag-change ng kanilang lifestyle, low carb man yan o hindi. Pero hindi malinaw sa kanila kung bakit nila exactly ginagawa yung change ng kanilang lifestyle or bakit nila sinisimulan yung paggawa kay low carb. So for tip number 1 guys, napaka-importante na linawin po natin bakit mo ba gusto na gawin si low carb. So, iba-iba yung mga reason bakit natin ito sinisimulan. For me, ay ginagawa ko ito for health reason, hindi lang for weight loss because I am a PCOS fighter and I need to make sure na aside sa mga symptoms ni PCOS ay hindi na rin matrigger yung mga iba na na-diagnose na health issue before. So, ikaw, ano ba yung reason mo? Bakit gusto mong gawin yung change ng lifestyle? Bakit gusto mong gawin si low carb? And kapag nasagot mo, for example, gusto mo for the weight loss, gusto mo for the health goals, ano pa yung pinakamalalim na rason? Bakit gusto mong, for example, maging healthy? For me, bakit gusto ko na maging healthy is because pinaka-deepest reason ay gusto kong mas makasama ng matagal ang aking family. Especially yung kid ko, diba? So, marami kaming gustong memories na gawin together. And paano ko magagawa yon if magiging unhealthy ako? So, napakalaking tulong na linawin kung ano yung reason guys, kung bakit nyo yun gustong gawin. Pwede ninyong ilagay sa phone ninyo, isulat ninyo, pwede ninyong ilagay sa papel, sa notebook, kahit saan, para maging reminded kayo every time. Kung mahihirapan kayo sa klase ng journey na to, then at least nandoon nakalagay, nakaremind sa inyo na, oo nga pala, kaya ko nga pala ginagawa to, ay dahil dito. Okay? So, make sure na linawin natin yung reason kung bakit natin sisimulan si low carb journey for our tip number 1. Our tip number 2 naman guys, paano natin sisimulan si low carb is to make sure to focus muna sa mga basic. For our tip number 2 guys, maraming tao na nagsisimula kay low carb na gusto advance na kaagad yung ginagawa, na gusto gayahin na kaagad yung mga ginagawa ng matagal nang ginagawa si low carb. And nakaka-create talaga yon ng stress para sa atin. So, pagdating kay low carb guys, ang dapat lang naman natin i-focus is knowing what to eat
and what to avoid. So, saan ba tayo dapat mag-focus and ano ba yung mga dapat nating iwasan dahil hindi naman talaga yon recommended para sa ating katawan. For what to eat, guys, pagdating kay low carb, if you are a beginner, you have to make sure na nakafocus lang tayo sa any kinds of meat, seafoods, eggs, green leafy vegetables para sa ating mga meals. Pagdating naman sa drinks, make sure na nakafocus tayo sa apple cider vinegar, pwedeng herbal tea, green tea, and then syempre si water and yung ating black coffee. Pagdating sa what to avoid, guys, we have to make sure nag-a-avoid tayo anything na sweets. Ayan, number 1. Pagkain man yan or sa mga juices, mga drinks, anything na may mga regular sugar na tinitake natin, i-avoid natin yan. And number 2, make sure na i-avoid natin yung mga inflammatory ingredients and inflammatory food. Inflammatory food ay example na yan, ang mga favorite nating fast food. So, if ang iyong goal kay low carb is to be healthy, dapat alam natin or aaralin natin na ang inflammation po ay hindi maganda sa ating katawan. So, iiwasan natin yung mga fast food. So, yun lang, what to eat and what to avoid. Yun yung mga basic information na dapat natin naaralin pagdating kay low carb. And pagdating kay low carb, guys, hindi natin kailangan madaliin, okay? So, hindi natin kailangan madaliin, especially when it comes to intermittent fasting. Kapag naka-basic low carb tayo, guys, dadating yung time na mag-a-adjust na yung katawan natin and magiging automatic na po ang paggawa natin kay fasting. So, make sure na ang basic information na ating malalaman or aalamin kay low carb is kailangan kain lang kapag nagugutom and kapag busog na, stop na tayong kumain. As long as it's a low carb meal, go, kain lang hanggang sa tayo ay mabusog. So, wag natin madaliin dahil ayaw natin ng stress sa ating journey, guys. Especially if this is for your health goals na ginagawa mo. So, kung makikita nyo, guys, I am wearing my basic shirt kasi this year is, I'm reminding personally myself na it's going back everything to basic. Balik lang tayo sa basic natin, especially when it comes to lifestyle, when it comes to my low carb and fasting life, mas okay pa din sa akin na nakafocus tayo sa mga basic para iwas stress level na din. So, okay? So, tip number 2, make sure na mag-focus lang muna tayo sa mga basic information. Bago natin pag-usapan yung tip number 3, guys, is I would like to invite you guys to follow Shea Jella page natin dahil we are doing weekly na Q&A session sa ating live dyan sa Facebook page kung saan pwede kayong magtanong ng inyong mga question about low carb and fasting for free. So, subscribe na kayo and I'm also doing posting there to update you guys kung ano yung mga meals, kung ano yung mga recipes and mga tips na pwede nyong sundin, especially if you are a beginner. Eto na nga yung ating tip number 3, guys. So, for tip number 3 is to make sure to manage your stress level. Ilang years ko na kayang binabanggit yung itong tip na ito, guys. Kasi, proven and tested ko na to since 2021, okay? So, kahit na anong clean na gawin nating way ng ating lifestyle, kung meron naman talaga tayong pinanggagalingan na matinding stress sa paligid natin or kung saan man, mahihirapan talaga tayo na gawin yung pagbabago ng lifestyle na gusto nating mangyari, kung pagbabago sa weight, kung sa pagbabago sa health goals natin, magiging mahirap talaga yun. So, every time na we get stressed out, guys, yung katawan natin ay nagpuproduce din ng klase ng sugar, which is parang halos pareho lang, 'di ba? So, hindi ka nga kumakain ng mga high carb foods, high carb or mga sugary foods, pero dahil sobra-sobra yung stress,
pwede ding sobra-sobrang sugar level yung nalalagay natin or napoproduce ng katawan natin. Kaya mahihirapan tayo na mag-lose ng weight, mahihirapan din tayong maging healthy. So, maraming reason guys kung bakit pwede tayong ma-stress. Hindi natin maaalis yan everyday. Pero, kailangan natin alamin, number 1, ano ba yung mga bagay na nagpapastress sa atin today? Number 2, kung alam mo na yung mga bagay na mga nagpapastress sa'yo, yun ba yung mga bagay na something na makokontrol mo? Or yun ba yung mga bagay na hindi? Kung yun yung mga bagay na hindi, itapon mo na yan. And kung yung mga bagay na nalaman mo na pwede mo pang kontrolin, then we start to focus there. Aaralin natin kung ano yung pwede nating gawin para malesen yung stress doon sa mga bagay na yun na nakakapag-stress sa'yo para at least matulungan ka na makapag-proceed sa change ng klase ng lifestyle na gagawin mo, especially for your low-carb lifestyle. So, make sure na if you are going to start your low-carb journey, your change of lifestyle this year, guys, make sure to manage properly your stress level. Okay? And kasali dyan, yung number 1, kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao sa klase ng change. Lagi mong chine-check yung timbangan, 'di ba? Lagi mong chine-check yung timbangan na ilan na bang pounds, ilan na bang kilo yung nabawasan ko. Kapag nadapa, napatikim ng matamis, napatikim ng high carb, sinisisi mo lagi yung sarili mo, ginigil trip mo lagi yung sarili mo, that's another sources of stress, guys. So, importante na iwasan natin yung ganong mga factors, and kung meron pang other factors around, katulad ng sinabi ko, identify what's stressing you, identify if it's controllable, if it's hindi. Yung mga hindi, itapon nyo na yan. If it's controllable, gawan natin ng paraan paano natin maliles yung stress coming from those things. Okay, kasi sobrang laki talagang factor, guys. Personally, natutunan ko, sobrang laking factor na pinanggagalingan ng stress natin. Kaya nahihirapan tayong simulan yung journey ng change ng lifestyle na gusto nating mangyari. So, for tip number 3 natin, guys, make sure to properly manage your stress level. So, those are the 3 best tips, guys, na pwede mong gawin as a beginner kay low carb. So, if may nakalimutan ako na basic tips na gusto nyong i-add, i-comment nyo naman yan down below. If you think this video is helpful for you, please don't forget to click on like and make sure to click on subscribe button na rin, guys, dahil we are uploading weekly videos dito na makakatulong para sa journey mo. So, thank you so much for watching. I will see you on my next video, guys, and always don't forget to keep going. Bye!